Hindi basta-basta at kailangang idaan sa due process ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, ayon sa ilang eksperto. Pero bukod sa itatagal o panahong ilalaan sa proseso, may epekto rin daw ang mangyayari pagkatapos ng eleksyon sa Mayo dahil bago na rin ang mga uupong kongresista at senador. Nakatutok si Maki Pulido. Sa paghain ngayon ng mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, ang tanong, may panahon pa ba ang Kongreso at Senado para tapusin ito? Hanggang December 20 na lang ang session at sa January 13, 2025 na ang balik nila. Pagkatapos ng halos isang buwan o sa February 8, adjourned na muli ang Kongreso at sa June 2 na ang resumption. Sa ganitong kalendaryo, isisiksik ang proseso ng impeachment. Paliwanag ni Associate Professor Christopher Berce, Dean ng UP-NCPAG, ang mga inihain kasing reklamo sa Kamara, didinggin muna ng House Committee on Justice para tignan kung may sapat na batayan ang impeachment complaint. May maximum 60 days sila para gawin ito. Maaring hindi sagarin, pero dapat daw masunod ang due process. Pag nasa Committee on Justice na, hindi naman pwede na yung hearing ay kumaga i-railroad mo na lang. No? Kailangan marinig lahat ng panig siguro. Kailangan matingnan lahat ng ebidensya, diba? Para fair sa lahat. Sa impeachment noon ni dating Pangulong Joseph Estrada halimbawa, inabot muna ng isang buwan mula nang ma-file ang reklamo noong October 2000 bago siya na-impeach sa Kamara noong November ng taong din yun. Nagsimula naman ang kanyang impeachment trial noong Disyembre na. Senado ang bubuo ng impeachment court, Senate President ang uupong presiding officer at ang 11 senador ang prosecutor. Sila ang boboto ng guilty or not guilty. Sa mga nakaraang mga impeachment din, di ba? The usual na rules of the court ay sinusunod nila sa impeachment proceeding. Maaari raw bumilis ang paglilitis kung mapatunayang guilty na sa isang ground pa lang ng impeachment complaint tulad sa impeachment trial noon ni Chief Justice Renato Corona noong 2012. Pero umabot pa rin ng 44 na araw ang impeachment trial na yan. Kailangan lang talaga ng administration ay ma-prove ang isang ground. Pwedeng mabilis in that sense. As long as mabigyan ng opportunity si VP na i-challenge yung mga evidence against her. Pwedeng madaliin, pero sana raw hindi malabag ang tamang proseso. Pag nadungisan yung proseso na yon, hindi rin yun maganda kahit sa paningin ng mga taong bayan. Pero may komplikasyon. Magbabago kasi ang komposisyon ng Kongreso pagkatapos ng eleksyon 2025 sa Mayo. Ang mga bagong halal na kongresista at senador uupo na sa June 30. Hindi raw malinaw sa impeachment guidelines ang hakbang sakaling matapos ang impeachment kung mangyari yan. Pero tingin ni UP Law Professor Dan Gatmaytan, pwedeng hingin ni VP Sara na ulitin ang proseso. Kunyari, yung sa Senate, di ba, kung nagpalit yung membership, nagpalit na yung judge mo, pwede nilang i-argue na kailangan mag-start over. Mahalaga raw ang impeachment process dahil ito ang paraang nakasaad sa saligang batas para mapanagot ang mga matataas na opisyal ng bansang nagkasala. Pero sana rin daw hindi ito masyadong magtagal dahil malilihis ang atensyon ng gobyerno sa mas mahahalagang isyu na malapit sa bituka ng taong bayan. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.